ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Welcome to P-Pop Live. Yes, it's Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes, and happy 8th anniversary to P-Pop! Yes! Yan. Pero mo, nakaabot tayo ng 8 years. Oo, imaginein mo, nung di mo nga natin akalain na mag-aabot tayo ng 1 year, tapos ngayon 8 years na. Grabe talaga si Lord. We want them to come and see. Kasi ang hirap i-describe kung ano yung nararamdaman. It is better that you yourself feel it. At saka dun sa dun sa come and see, sabi nga ni Pope Francis, may encounter doon. Kasi personal, no? Nararamdaman mo. Ang ginawa natin sa anniversary natin ngayon, the same time, the same venue, parang nagkapihan lang tayo. Exactly. Pero, ang ginawa natin is to invite the families. Yan. And then the usual na, yung galing sa simbahan, parang sila yung walk-in. Yung anniversary, talagang sinelebrate yung sa mga regular na umaattend. Kasi gusto namin ang in-invite yung families nila para ma-meet din natin yung sino pang asawa mo, yan ba yung anak mo, ganyan. And yung kanyang pamilya, malaman din nila na dito pala pumupunta si nanay. Yes. Dito pala yung anak ko napunta, aga-aga pumupunta dito, excited na excited. So at least, no, alam nila. Yan. And of course, ang kagandahan din kasi, pag family din ang kasama mo, dahil special yung event natin for families, mararamdaman nila, no, na ang family day, no, can be in the church. Hindi lang po yan yung pupunta ka sa mall, mag-outing. You can start the family day after the mass, no, tamang-tama may misa, and then punta po kayo dun sa ating kapihan. At tuwan-tuwa po yung mga bata dong mga maliliit, mayroon silang naglalaro sila, yung mga youth, meron din silang activity. Na, kaya family day kasi sama-sama kayo doon sa lugar na yun. And it is only 1 hour. Diba? So, hindi po talaga kayo apektado kung saan man kayo pupunta. At higit sa lahat, you spend your family day with our Father, our Lord, di ba? Yes. Alam mo ba, itong celebration natin ngayon, talagang kakaiba eh. Kasi yung dati natin mga celebration, mga June, minsan earlier pa, naghahanda na tayo, hindi ba? And then, ang ginagawa natin, nag-i-invite tayo na iba-ibang communities, yung mga nabigyan natin ng pre-K na, parang these are the people na bago na naman makakakita ng ating kapihan na ginagawa natin. Ito yung nagiging venue ng ating program na Paris Pastoral Accompaniment Program. Ang importante pala rin sa ating mission is the encounter. Kaya hindi pwede yan na bigay ka lang ng bigay ng lecture sa iba-iba. But really, the encounter is really very important. Yes. Alam mo, parang 1.5 months na lang nung mabigyan ako ng idea. Tinulungan na rin ako ni God. Kasi nai-stress na rin ako, no? Wala ang pumapasok na idea how we will celebrate our 8th year of yung existence natin. So, naisip natin, celebration ito eh. This is the year to thank God, yung show our gratitude, na yung family naman natin ngayon
ay sana makaramdam kung ano bang ginagawa natin dito sa kapihan. And at the same time, no, yun ang naisip ng gagawin natin, no? Pero binigyan din tayo ni Lord ng pagkakataon na ma-evaluate natin yung ating program because of may mga activity tayo doon na ginawa na nakapaglabas ng expression sila, na sabi nila yung experience nila, yung mga guests na nandoon. So doon kasi natin tinitingnan kung how our program, no, kung nami-meet ba natin yung expectation. Yes, yung expectation. Ano ba yung mga changes or yung mga pagbabago na dapat bang gawin, mga ganyan. So, tuwan-tuwa po kami sa resulta ng mga sinabi po ng ating mga bisita at mga kapamilya natin. Makikita po niyo yung kanilang mga sinulat sa bulletin board. Ipopost po natin yung mga taga Mary Help, no? Pwede nyo madaanan, mababasa nyo. Hindi namin po mapopost lahat. Siguro medyo malinaw lang yung sulat para mabasa nyo. Maganda rin talaga na galing na rin sa mga bisita natin. Ang bisita natin, there are 39 first-timers. Tapos 29 ang families na nandun. 29. No? So, ibig sabihin, na-affirm din na yung ating gustong mangyari, na this is a family affair. Di ba? Kasi nga, dinala ng mga kasama natin. We expect na ang ating bisita ay umabot ng 300. So, yung tables na yun, nakahanda yung for 300. Mukhang umabot naman. And, yung time na yun, ibig sabihin, ang normal natin kasi sa kapihan, para ma-100 tayo nandun di ba? Yung regular every Sunday. So, triniple lang natin para ma-accommodate yung mga families. Imagine mo kunyari, sa regular mga parties, di ba? Merong RSVP. Oo. Family, hindi mo mabibilang yan kasi hindi mo alam kung 100 yung anak, o kaya 2 lang sila, o kaya nanay lang siya. So, hindi mo talaga mabibilang. So, inano lang natin 300. Yung dati, humingi tayo ng confirmation or reservation kung sino yung pupunta, di ba? Kaya medyo komportable tayo. Yung ngayon kasi, sabi natin, naku, ang daming unknown, uncertain. Kung hindi po talaga si God ang gumalaw dito, siguro yung konting itim ko, puti na rin yan ngayon. Sobrang stress na. Kasi may stress ka dahil yung pagkain na ihahanda mo, yun yung iniisip mo lagi. Kasya ba to? Kulang ba to? Diba? Iba kasi yung pagka sa wedding, talagang yun ang yun diba? Kung sino talaga yung dadating. At anong nangyari? Nagkasya yung pagkain. At higit sa lahat, meron pa tayo bigay, na baon sa mga bata. Alam mo yun na nagpaalis ng stress ko rin Parang, kasi yun yung time na merong announcement na may bagyo. Ayun. Marami nga nagpa-cancel ng kanilang event. Yung kami bagyo. hindi kami Ano pangalan ng bagyo? Si Pipito. Kami hindi kami nagpa-cancel. Kasi sabi namin, umulan o bumagyo, we will celebrate. Yes. Ito, talagang magpapasalamat kami kay God. At the start, sabi natin, sige, ano man ang dumating dyan, sabi natin, walang magbabalot pa uwi. So, everything that is left will be turned over sa Commission on Youth. Yeah. Kasi ang youth, may activities sila ron So, yung mga bata na yun, aabot pa hanggang 4 o'clock. Dapat lahat kayo nakakain, So, alam mo, nabawasan na stress ko rin doon Kasi sabi, paano itong mga pagkain na, halimbawa, konti lang ang dumating, o talagang hindi matuloy. So, nag-decide na tayo, sabi natin, walang ibabalot, lahat yan, ibigay doon sa mga bata. Yan, totoo yan. At this point, doon sa ating celebration, nakinabang naman yung mga bata. At saka yung sinasabi na presence ni God, talaga pong nandun yung presence ni God dahil wala po yung bagyo. Sino pa ba magpapalis ng bagyo kundi yung presensya ng Panginoon? Kaya talagang no stopping us pagka-mission ni Lord kasi siya ang gagalaw Like kunyari natuloy yung bagyo. Hindi naman ako malulungkot kasi nagdasal tayo Alam natin na inalaw ni Lord magkaroon ng bagyo. Siguro kung ano yung taong nandun, yun lang yung inalaw niya na
magkita-kita. Nung hindi niya tinuloy yung bagyo, syempre, yun yung gusto natin, di ba? So, sobrang lalong tuwa natin. Nung Sabado nga, di ba, nung gabi, magliligpit tayo, yung preparation. Naku, ang lakas ng ulan. Yung ulan talagang parang, talagang hindi ordinary yung ulan. mag-umpisa tayo maganda, di ba? Papunta tayo sa simbahan, lakas ng ulan. Sobrang ulan. Naku, alam niyo ba, kinikilabo. Paglabas namin ng pinto, walang ulan. Grabe talaga sa makauwi kami. Walang ulan kahit nung mismong event. Nung event, sinabi na darating daw mga alas 2, ba? Alas 2. Oo. Pero hindi na rin dumating. Hindi talaga. Talagang umaaraw pa. Kaya talagang hindi lang po yan sa activity. Pati na rin sa buhay natin. Kailangan talaga tayong magtiwala lang kay Lord. Kasi pag hindi, wala, puro ka lang worry ng worry. Yeah, Samantalang wala naman dapat ikaw worry because you have trusted the Lord, no? Binigay mo na sa Kanya lahat. So parang alam mo ang nangyari dun sa event natin. Yung program natin talagang napakasimple lang. Halimbawa, yung isa part of the program, yung selfie and groupie. Pag-uumpisa natin, mag-selfie tayo dun sa kasama natin sa table. Mamaya, yung katabing table, yan, no? Nagkaroon agad ng nagkaroon agad ng encounter dun sa iba, sa mga tao. And then, ano ang benefits na makukuha mo pag pumupunta ka lagi sa kapihan? Kasi ang goal natin sana, yung talaga matuto silang makinig. Kasi yan ang laging problema ng mga sa pamilya, yung communication nila. Medyo nga mahirap yung kasi yung mga pumupunta dyan, may mga concerns sila So talagang, ang nauna muna dyan is yung nagiging outlet nila, yung kapihan. Nakakapagsalita sila, no? Na hindi sila ma-judge. Kahit anong sabihin nila, sige, sabihin mo lang. So yun yung parang nagiging outlet mo na. Siguro pag nailabas na niya later on, in God's time, siya na ngayon yung nakikinig. Kasi nangyari na sa isang kasama natin yan, no? Na siya dati lagi, every Sunday, siya. Pero sa katagalan ngayon, siya na ngayon ang nagyayaya na pupunta dyan, siya na ngayon yung nakikinig. So yung 12 benefits na nakukuha nila, pagka sila ay laging pumupunta sa kapihan, inisa-isa yan ng MC, di ba? So kada kung na-experience ninyo yan, taas niyo yung banner. Ganun lang ang ating... Papakita po natin yan mamaya dito kasi po yung live natin, meron tayong live, talagang live yon, pero nakafocus kasi yun doon sa stage. So, meron tayong another version na ito naman yung talagang vinidyohan ng activity. Kaya makikita nyo, isusulat natin kung ano yung 7 benefits na pwede ninyong makuha pag nag-attend kayo ng kapihan. Ayun. Pagkatapos yung notes, no? Pinasulat natin sila, one word, lahat sila. Ibig sabihin, ano ang isusulat ng mga bago, first timer? So sabi, ano ang inyong feeling or emotion at the moment? Kasi yun pong kapihan, by the word kapihan, ayoko niya, copy-copy, hindi. Simbahan po talaga yan. It's just a venue. At galing po to kay Pope Francis na idea na kailangan po tayo talagang bumaba. Hindi po tayo makakababa ng gusto kasi meron tayong misa. Ang pari nasa taas. Pagkatapos ng communion, tapos na blessing na uwian na, unahan na sa kotse, hindi na, wala na usap-usap. For all you know, yung peace be with you, hindi mo kilala yung peace be with you mo Pero doon po sa kapihan, yun po yung pagkakataon na makilala natin, no, yung ating mga katabi sa simbahan. Doon nila mapapractice yung mga napakinggan nila sa simbahan, yung mga biyaya na natanggap nila sa misa, doon nila mapapractice. Makinabang lahat ng mga tao. Yes, kumbaga doon sa misa natin, yan po yung, syempre, tahimik tayo kasi syempre may ino-honor natin yung may respeto tayo sa sacrament of Tapos yung mga bata na uma-attend sa atin sa kapihan, yung mga youth, no? Busy sila sa sa school So wala nang practice. Basta kung ano yung dati nyo nang ginagawa,
bigyan natin sila ng pagkakataon na gawin nila rin sa ating kwan. Kaya naman po yung mga youth na may time, no, pwede naman silang pumunta doon. Hindi po ito yung requirement, hindi po, ayaw po natin yan. No, yung mga requirement na sinasabi. Pag pumunta po sa kapihan, tulad ng sabi natin, come and see. Hindi natin sinasabing, tutukan mo, bulungan mo, gano'n. Hindi yan tinututukan, inaaya. No? Kung ayaw mo, sige, in your own time, di ba? Kailangan mo lang makita. At saka itong celebration natin ngayon, kakaiba talaga eh. Una, maiksi ang time. So that means, yung mga tao, wala na masyadong mga training o orientation or briefing. No? Mga busy rin sila because yung mga kasama namin sa kapihan, yung mga nagsiserve yan sa iba't ibang ministry. Hindi yan yung talagang exclusive sa amin lang. Sa ministry sila and they serve dahil nagugustuhan nilang tumulong. Hindi ba? Although meron silang kanya-kanyang mga gawain. Yes. So, hindi na rin tayo nagkaroon ng time to coordinate, to train them. And everything just happened na doon na nangyari. Marami kaming plano or inaasahan na hindi nangyari. Sa preparation pa lang, ang dami ng problema. No? And yet, nakalampas yan na hindi ganun kabigat ang aming worry. Mag-worry lang kami sandali and then mamaya may solution na si God. Yun lang ating finance. Hindi ba? Tayo nakasanayan na natin. Dito sa kapihan, wala rito yung parang ini-impose na, kayo dapat ganito ang inyong contribution ng bawat isa, mag-fundraising tayo. Hindi. We want to actually experience yung provision ng ating Panginoon, lalo na sa kanyang mga mission na ibinigay sa atin. So dito talaga, hinahayaan namin kung ano ang pumatak dyan, kung ano ang provision ni God. Yan ang talagang gagamitin namin. That means we do not worry because kung ano ang nandyan, yan lang ay isa-serve namin. Parang sa buhay din ng pamilya. Kaya tayo, lagi tayong nag-worry kasi hindi tayo kontento sa kung ano man yung meron tayo. Hindi naman tayo pinapabayaan ni God eh. Meron kang pagkain sa rep, naiinis ka, naisip mo, wala ang pagkain. Yung pala kasi hindi mo gusto yung nandun. Pero meron ka namang makakain. Di ba? O kaya sasabihin mo, ay naku, ayoko yung bahay na to. Yung pala kasi gusto mo mas malaking bahay, o gusto mo mas magandang kotse, meron ka namang kotse. Ay yung ganun ba? Ibig ko sabihin, talagang ang tao hindi nakokontento. Kaya applicable din po lahat yan. Tulad dito sa service namin, ina-apply din po namin yun. Kung ano po yung ginagawa namin sa buhay namin, na pamilya, ganun din ina-apply namin na to be contented kung ano pa yung meron tayo. Kaya kami talagang grateful kay God. Biro mo, hindi natin ini-impose yung dapat nilang itulong para may makain, yung mga nagkakape. Hindi rin natin ini-impose yung kanilang time. Wala silang commitment. So, they just go there kung kailan sila may time. Although, meron talagang regular na talagang laging nandun and faithful na talagang yun ang kanilang ginagawa. Linggo-linggo. At saka kasi may mga tao na gustong mag-serve sa simbahan pero hindi pa nila alam kung anong gusto nilang gawin. Diba? Parang anong gagawin ko? O sige, pumunta ka dito. Mag-serve ka ng kape o mag-ano ka, diba? Maglagay ng tablecloth. Maglagay ka ng tablecloth, ganyan. So, walang commitment nun. Wala kang sinalihan na organization doon. Kasi hindi ka pa ready siguro dahil natatrabaho ka or something, ganun. Hanggang sa nakasanayan mo na, meron naman tayong mga kasama doon na may mga ministry na community, na meet mo sila, tapos naging ready ka na, then you can join them. Sa 8 years, naka-survive tayo na ganun lang. Ibig sabihin, mga bisita tayo, darating doon, may dalang supot, iiwan lang doon sa food table. Alam mo, hindi yan sa kung marami kang bibigay o ano, magbigay ka kahit ano, Diyos ko, welcome na welcome po yan.
ang dami pong pwedeng kumain kahit ano po, hindi naman kailangan sabihin, ay naku, hindi ko kaya magbigay dyan, ang dami nila, hindi po ganun. Eh kasi yun nga yung sabi, di ba? Naalala mo yung kinolekta, yung konti-konti na marami, dumami, di ba? So, from the start, pagkatapos ng kapihan, di ba, pumupunta tayo sa Marian sa second floor. Oo, sa second Ang floor. tawag nga no, isang kwan doon sa upper room. Yan. Di ba yan yung sa kila Jesus, yung sabi upper room? Upper room. Yung upper room, di ba yan yung doon sila nagpipray, di ba? Doon sila nagtago. Kasi papatayin na yung mga apostle, yung mga Jews, di ba? Meron din pala tayong upper room. Doon sa upper room, ang ginagawa namin doon is to reflect on the Word of God. Yes, opo. Meron kaming group reflection. Oo. So after mo nung kapihan, nagliligpit kami. Tapos yung pong mga Panik gusto, na kami, akit na ano? kami sa taas. Oo. Tapos doon po kami magkakaroon. Kasi wala po kaming time, yung mga facilitators, yung mga nagliligpit, wala kaming time para mag-usap, no? Kasi kausap namin mga bisita. So yun po yung pagkakataon namin na nakakapag-usap kami, na kami naman din. Diba? So importante din yon. So yun po yung another activity. Alam mo yan, Open po na-realize sa ko, no? Yung ginagawa natin na yun, na faithful tayo doon sa ating reflection, parang lahat napakagaang. Merong problema, darating makikita ng problema, mamaya-maya ng konti, meron ng solusyon. Halimbawa, meron mga time na bigla na lang, naku, hindi tayo matutuloy kasi ganito, nagkaroon ng biglang affair sa gagamitin yung gym. Ang gagawin lang natin, Lord, siguro meron ka mas magandang plano yan. No? So, yung problema na yan, nandyan lang sa amin no, for a short time. Then, by the grace of God, mamaya, parang normal lang. Hayaan lang namin mangyari Kasi yun. pag ipinasa Diyos mo na nun, sinurrender mo na kay God, kung ano man yung mangyayari, siya na yung gumagalaw. So, hindi pwedeng, yung mangyayari pwedeng hindi mo gusto. Pero dahil sinurrender mo kay God, alam mo na, okay yun. Diba? Yun yung kagandahan ng nagtitiwala ka kay God. So, kahit na hindi mo gustong mangyari, like yung bagyo, kunyari, natuloy yung bagyo, hindi ako malulungkot kasi pinagdasal ko yun eh. Actually, yung message na sinulat nila sa papel, one word or a praise, at saka yung prayer nila. Tungkol sa feeling, yung tanong natin, halos ang lumalabas doon, happy, excited, glad to be here, grateful, nagpapasalamat sila at nakarating sila doon. Yun. Ganon ang mga feeling. So, what does it mean? Diba? It is, we are in the presence of God. Sabi nga namin, the kapihan is a place for the family of God. Yeah. So, merong mga nagpupunta ron, mga sira na ang kanilang families, nagkaroon ng problema, naghiwalay na, and yet, pagpunta nila ron, nagkaroon na ulit sila ng family. And the family of God, hindi talaga yan masisira. Yun ang nakikita natin. Kaya nga, ngayon ang sabi natin, the family of God in the kapihan is your first family. Second, yung biological. And then the family, you may have another family of God in your area. Pareho dito sa sa kapihan. Na dito sa ating homeowner, naramdaman ko rin yun eh. Alam mo, hindi ko naman naiisip na i-offer dahil ang dami na nating ginagawa. Mukhang gustong dalhin namin dito sa homeowner yung kapihan. So, I mentioned it. Nung binanggit ko, ba't talagang tinanggap nila? So, we'll be starting in January. Hopefully, pangalawang pamilya, no? Ang mabubuo natin. Nakakatuwa because parang ramdam na ramdam mo that God is truly working in our family of God. So, come and see. Ganun lang po ang aming pag-promote. Punta kayo. And hopefully, ang pangarap talaga ni Pope Francis is that this kind of activity sa simbahan, sana kumalat yan sa lahat ng simbahan. And so that ang family ay talagang mabuo at lumago. Pumunta yan sa homeowner, sa BEC. Diba?
Ang ganda nun. And from the BEC, yung family makikinabang na riyan. Yeah. Nakakatuwa, it is not coming from us. Talagang affirmation ito that God is truly working in the families. Because in the church, it is the family of families. And then we will be able to appreciate that family is truly a gift of God. Tapos magawa to natin humanity. sa ating mga homeowners. Yes. Yan. Homeowners. Umpisahan po namin yan. Yan. Wow. Okay. So again, Paano? Thank you, Lord, for being with us. yes. Ganda ng message ni Father Reggie doon. Yeah? Parish priest namin. Sige, Okay. panoorin ninyo yung, Panoorin ninyo yung mga after this. kaganapan doon sa mas clear anniversary. to kasi malapit ang kuha nito. Okay, bye. So see you again next Sunday in our P-Pop Live. Yes. Dear Lord, we thank you for the gift of the Parish Pastoral Accompaniment Program, or PPAP, now at 8 years old. This is because of your grace and your blessing. And the blessing that this program has been to many of us in the parish, including those who are not from our parish but have been blessed by PPAP. We offer all our activities in this celebration today to you, O Lord. Bless all our efforts and our work. May this be a joy to all to whom you send us to accompany and support for the good of the family, the community, and our church. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Very help of Christians. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nais po natin to honor and celebrate God's abundant blessings on the Parish Pastoral Accompaniment Program. We want to reflect on the enriching experiences shared in our Kapihan sessions, and we want to reignite our passion for accompanying families with love and dedication. This objective serves as a reminder po ng ating paglalakbay na tayo po ay sama-sama, and it encourages us to have a renewed commitment to support and nurture family relationships in faith. We are thankful to our Lord for the blessing that He has bestowed on us through PPAP. Maraming salamat sa inyo, aming mahal na Panginoon. Mga kapatid, tayong lahat ay may misyon na dalhin unang-unang ating mga sarili papuntang langit. And this, ang PPAP, ang Commissioner Family, tayong lahat ng mga inisyatiba natin ginagawa, lahat ng creativity na natin ginagawa, ay makarating tayo lahat sa langit. And that is the mission also entrusted to us by the Church. Ang ating pong Santo Papa, malinaw ang kanyang sinasabi. Dahil nga sa pagbabago ng ating panahon, ang unang nasisira ay ang pamilya. Kaya nga sabi ni Pope Francis sa atin, let us rediscover the family as the source and origin of social order. Kung gusto nating ayusin ang ating komunidad, ang ating lipunan, ang ating bansa, kung saan man tayo, ayusin po natin ang ating pamilya. At ang pagparine ninyo, ang pag-attend nyo dito, ang pagsasalo natin tuwing linggo, salamat po sa ating masisigasig ng mga organizers, ang Commissioner Family, binubuo natin ang misyon at tinutupad natin ang ating gawain para magkaroon tayo ng social order sa ating lipunan. Maraming salamat po at maligayang pagdiriwang ang ating 8th year anniversary ng PPAP. Ito po ba ay mga benefits sa inyo ng kapihan? Number 1, is kapihan a family affair? Yay! Ibig sabihin, dito po, inuumpisahan natin ang lahat ng gawain natin sa loob ng pamilya. All of us are family, that's why we have couples, we
we have families, and that is all that we are doing and seeking to do. Number 2, ang kapihan po ba, does it bring healing and comfort and encouragement? Yes! Ilan po sa atin dito nakakaranas ng healing, comfort, and encouragement sa kapihan? Wow! Ang dami naman! Okay. Pangatlo, dito po ba sa kapihan, nakaranasan nyo, nag-i-improve po ang inyong pakikinig, your listening skill? Yes? Yes! Okay. Pangalawa, dito ba sa kapihan, nakaranasan nyo na meron umaakay sa inyo? Somebody is accompanying you, you have companions in your faith journey? Praise be God. Parang check lahat, ano? Oo nga. Number 5, dito ba ang feeling nyo, you belong, you are part of one big family, yes? Wow! Ma, dami ng anak. Okay. Number 6, does this kapihan give you a meaningful family day on Sundays during the Lord's Day? Ibig sabihin, napakamaganda na nandito tayo during the day of our Lord. Wow! Okay, number 7. Dito ba you enjoy the community of God's family? Wow, talaga naman. Number 8. Ano maganda ito? Does your participation in kapihan help you enrich your prayer life and your service to others? Okay. Number 9. Does it keep you away from wrongdoing and things that God does not want us to do? Yes. Kasi sinasamahan ko na tayo ng mga ating mga companions to help us enrich our life of goodness and joy in God's love. 10. Does kapihan remind you of how great God's love is for you? If that's the case, tell the brother or the sister beside you, I see God in your face. Ayan. Are you always excited to come back to kapihan? So does it help you become a better Christian father, son, mother, mother-in-law, sakaloto, or father or son, or brother or sister, or neighbor? Yes? Yes! So in short, brothers and sisters, ayan po ang mga benepisyo ng kapihan. Palakpakan po natin ang kapihan, palakpakan po natin ang Panginoon.